Narito na ang PTV Balita ngayon. Beberipikahin pa ng Malacanang ang mga impormasyon na isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson ukol sa umano'y lapses sa pagre-report sa ilang flood control projects. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, mahirap na agad na magbase sa paunang impormasyon lamang kundi dapat ito maberipika muna at may kaukulang mga pruweba. Yan ang naging tugon ng palasyo kasunod ng naging pahayag ni Senator Lacson na sinadya umano ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na maling datos ang ibigay sa Malacanang kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa pahayag ni Lacson, sakop ng mga maling impormasyon galing kay Bonoan ang mga maling grid coordinates o lokasyon ng 421 flood control projects na paniwala nito'y may layuning imislead o iligaw ang Pangulo. Mahirap pong i-generalize. Dapat specific po tayo kung anong project yung sinasabi. May mga pagkakataon po na discovery po mismo si Pangulo na may ghost projects at may mga anomalyang flood control project, yun po, verified na po yun. Pero kung iba pa po at very general po yung sinasabi natin ngayon, hindi ko po makukonfirm. So kailangan po natin i-verify yung mga ibang sinasabi ni Senator Lacson. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gibarugan sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC nga wala pa sila'y pasyente nga natapdan sa subgrade K variant sa H3N2 virus o mas naila karon sa tawag nga superflu. Taliwala niini gipaniguro hinoon sa ospital nga andam sila ugaling dunay matala nga superflu ug kun ugaling mukatag kini. Dugang pa nga kanunay andam ang SPMC sa unsamang medical concerns. Aduna sab sumalapay surge capacity plan ang SPMC ugaling mahisama kini sa nahitabong pandemya. Lakip na dinha ang pagdugang sa ilang bed capacity ug mga staff nga moatiman sa mga pasyente. Busa aron nga dili mahitabo ang pagkuyanap sa maong sakit, nagpahinumdum ang SPMC sa katawhan nga batasanon ang pagbaton og proper hygiene aron nga malayo sa maong sakit. Gihatag na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR-11 ang usa ka 62-foot fiberglass reinforced plastic tuna handline fishing boat ngadto sa mga fisherfolk beneficiary sa Caraga, Davao Oriental. Gipahigayon kini sa Community Fish Landing Center sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental niadtong Enero 9 ning tuiga. Among fishing boat dunay kompleto nga gear accessories. Opisyal kini nga gi-turn over alang sa Santiago Farmers ug Fisherfolk Association. Muna kini ang second batch sa fishing boat sa BFAR alang sa Davao Region aron nga mapahingusgan ang sektor sa pagpangisda o aron nga matabangan ang panginabuhian sa mga mananagat sa komunidad. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.